Good morning, Royal Class. What's up, mga Mowinians? This is the Princess of the Universe, mga Sensitive. Welcome sa ating YouTube live stream. Okay. Pag-usapan natin itong paglantad ni Mr. Too Big. Too Big? Water ba ito or sobrang apakalaki lang talaga? Too big. Ba yun? Sana all mahilig sa malaki. Sana all nakakatikim ng malalaking portions, di ba? American size, ika nga. So nakakagulat mga kababayan dahil si Dean Chase nag-publish siya ng audio recording na kaboses ni Ngiwi Jr. at ni Ma'am Shi. 'Di ba? Ang sabi nga doon ng boses na kahawig ng boses ni Marcos Jr. Kung di nyo napapanood, hanapin nyo na lang po sa ating mga recorded videos. Ano po? But few days ago na i-vlog ko na rin yan. You can also check Dean Chase's Facebook page and other social media accounts kasi nag-publish nga siya nung audio recording. Na ang sabi nung lalaki ay, I think I can take it. It's too big. So, hindi niya kaya kasi nga tubig yon. Ang gusto niya siguro alak. Tama ba? Sabi naman ng babaitang kaboses ni Ma'am Shi, no honey, do it for me. You love this, right? Kuha ko na ba? No honey, do it for me. You love this, right? Ngayon, ang palagay namin, mga kababayan, na yung audio recording ay ginawa nitong si Mr. Too Big. Itong parang hinahire na foreigner na sumali sa jugjugan party na ginanap at mukhang nangyari noong March 8 or first week of March nitong taon kung saan namatay yung Pilipinong eredero ng malaking store sa Pilipinas. Okay? Ang kinamatay ay di umano'y aksidente sa pag-overdose ng kokaina. And pilit nga pong itinago yung balitang yon, but eventually, of course, kailangang iuwi yung bangkay, hindi ba? Pero tahimik lang ang pamilya ni na Paulo Tantoco, yung namatay na sinama ni na Ma'am Shi sa LA, Beverly Hills. Sa Beverly Hills in California. So, ang tingin nga po ng karamihan din, at si VP Sara rin ay nagsabi nito na yung pagpapakidnap kay Tatay Digong noong March 11 ay para i-cover up yung nangyari na yan sa California na may namatay na Pinoy na kasama ni na Ma'am Shi. So, ibig sabihin mga kababayan, despite na hindi napabalitang kasama si Marcos Jr. sa trip na yon, ay nandun siya. Kasi nga may recording na may jugjugang naganap at kaboses ni Ngiwi Jr., yung lalaki, na hindi raw niya kaya kasi sobrang malaki. Ang alin ang hindi niya kaya sobrang malaki? Kung siya ay totoong lalaki, hindi niya kaya yung sobrang malaking bibingka? I can't take it. Bakit? Anong gagawin niya sa bibingka? Lulunukin niya ng buong buo? Or, hindi bibingka ang kanyang uupuan? Or something? Kundi batuta? Or tuwad? Or matutusok siya ng kawayan na parang lechon? And ito nga po si Dean Chase ay nag-post ng picture ni Mr. Too Big na sa tingin ko ito yung tao na tutusok. Pero maybe hindi siya yung nag-record ng audio. Baka nga mamaya video pa yon. What if video yon? Dean Chase, what are you waiting for? 'Di ba? Baka pwedeng i-publish na, kaya lang mahigpit ang Facebook. So baka ma-suspend yung kanyang account or mabura, no? Out of violation, ganyan. Due to violation ng community standards ng Facebook. So, kumbaga kung hindi, pinag-uusapan na ba ito ng Team Alpotera at ng mga double agents? Or hindi nila kinacapture?
Kasi nakaaway ni Chupanga GPT itong si Dean Chase eh. So ito po yung post, yan yung nasa thumbnail, ay pinost nga ni Dean Chase na meron siyang katabing lalaki na matangkad na sa palagay ko ay Caucasian. Or ibang lahi, kung hindi man European, ano mga kababayan? Kung Latino, hindi naman ganyan katatangkad ang mga Latino eh, tama ba? Ang Latino hindi naman malayo ang height sa mga Pilipino eh, pati sa complexion or sa kulay ng balat. Even sa itsura, no? Medyo may similarities naman ng mga Pinoy sa Latino. Dahil ang mga Pinoy hindi naman talaga mukhang Asian. Hindi naman tayo in chicken. Pero itong si Dean Chase medyo chinito. Si Dean Chase sa palagay ko, sa height niyang ito, baka siya ay nasa 5'6", 5'7". Maybe higher than that. Pero yung lalaki, mukhang 6-footer. Right? Lagpas 6 feet siguro yung lalaki. Tinakpan niya yung mukha. And doon nga sa taas ng emoji na pinantakip sa mukha, lagpas pa yung kanyang ulo na parang parang skinhead, okay? Parang very short yung kanyang buhok. So napakatangkad talaga. So ang sabi ni Dean Chase, look who just got here. Wala pang isang araw na pinost ni Dean Chase itong mga babayan. Tang inards, nagmukha akong unano katabi niya. Baka si Dean Chase, mga 5'10", mga ganun. Almost 6-footer din, pero matangkad talaga yung lalaki. Nagmukha raw siyang unano katabi yung guy. At ang pagil. Let's get him settled first and let's take it from there. Kasi nagbabalak po yata si Dean Chase na mag-vlog or interviewin itong guy. Baka mamaya si Miss Maharlika pang mag-interview nito. Ano sabi din ni Dean Chase? Mr. Tubig and I are now trying to figure out how to do the interview. Chill muna kayo dyan. So, i-interview niya. Please follow these pages. May mga nilagay siyang links, no? In case nga na ang kanyang Facebook page ay ma-take down ng babaeng ahas kasi hawak ni babaeng ahas ang Facebook. Alright? So, i-interviewin niya. At so kung merong mga pagdududa pa rin doon sa audio recording na pinublish ni Dean Chase dito rin sa kanyang page, eto ngayon yung tao na kasama na magpapatotoo. Siya kaya ang nag-record? Or meron pa siyang kasamahan na sumali rin sa jugjugan party? Siya kaya ang tumusok? Inang! Ka-dears! Tingin ko sa guys ng mga nasa tingin ko sa guy na ito, mga nakasama ni Dean Chase, baka mga nasa early 30s ito, if not late 20s, hindi ba? Ang tangkad. Parang basketball player. Bigla nating, sino kaya yung blind item ni Miss Maharlika na nung kabataan pa daw ni Niwi Jr. again parang 12 anyos pa lang. Ay nagpapa-tutor, di ba nag-vlog si Miss Maharlika niyan recently? Nagpapaturo si Niwi kung paano siguro maglaro ng sports. At itong isang basketball player na kinumbida para i-train si Niwi ay di umano'y ginugjug si Niwi. Basketball player, di matangkad. Baka mamaya may lahi pa. Ang clue ni Miss Maharlika, sumabak din daw sa politics. Yung basketball player ngayon, nag-conduct kami ng research, parang 3 or 4 na basketball player sa Pilipinas ang sumabak sa politics. So, sino sa mga yon? Abay, gawin nyo na rin ang inyong mga kababayan, ang inyong initiative, ang inyong pagkukusa na mag-research kayo. Who among the basketball players in the Philippines, i-google nyo na kaagad! Yung isa-spoon feed pa natin, ihuhungit pa sa inyo ang lahat ng impormasyon. Hanapin nyo na kung sino yung 3 or 4 na yun or baka lagpas pa na mga basketball players na eventually ay sumabak sa Wait. May bigla ako naisip, pero wala ito sa listahan nung binigay ng mga kakilala natin, May isang basketball player na sumabak pa siya in politics, parang gusto kong i-search. Tapos, parang, itong basketball player na ito, parang artistahin din ito. Siya kaya? O nag-artista din? Tapos, parang may nagkasyulo na artista dahil sa kanya. Na nag-iyak-iyak pa nagpa-interview.
Ginugjug niya ako, nahawahan niya ako ng sakit! Sabi nung babaita. Well, wala yun sa listahan nung mga binigay sa atin ng di umano'y basketball player na sumabak rin sa politics eventually. Pero isa siya sa parang biglang nag-pop up lang sa biglang sumagi lang sa ating isipan na basketball player na. Ang galing na. Ating sino kaya? Anyway, may pattern. Kung totoo yung blind item ni Miss Marlica na may basketball player na nung kabataan pa ni Ngiwi, ginujugjug siya, ay mahilig talaga ito sa matangkad si Ngiwi. So, hindi na siya satisfied sa mga gamay ug jutay. Siguro nga kung mula pa kabataan niya ay talaga namang sinusumbong na siya ng bonggang-bongga or tinutusok na siya ng bonggang-bongga, ay maluwag na ang kanyang imbornal. Bulwagang pambalitaan natin ang kanyang imbornal. Kasya na ang kamao. Kaya siguro ganun ang pangangatawan na parang payos na ang buli, di ba? Wala siyang pwete. Mabuti na lang malaki ang aking humps. Virginity pa kasi akams. Diyos ko, ngayon, baka hindi lang tsuk-tsakan ang aminin nitong guy. Baka mamaya itong lalaki, Dean Chase, gayumahin mo na ite. Baka umamin din ito, mga kababayan, na dun sa kanyang sinalihan na swing pie or jugjugan pie, ay baka may mga ipinagbabawal din na gamot siyang nakita. May pulveron, may Maria Juana, may ecstasy, extano, at kung ano-ano pa. So, sino kaya itong si Mr. Tubig? At mayanig kaya ang sumbong ng palasyo? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.